Alright, mega love shout out mga kakabsat. Naku, natapos ng isang live ni attorney mga kakabsat, no, 1 hour, 7 minutes ago. Dito na tayo. Haba to, 37 minutes Kinuyog. Pagkuyog kay UC Claire sa Canada dahil sa kinetic force ng VP Sara. Naka-live si attorney N. Well, dapat nutritionally complete. Sagot yan ng Energen. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, and milk. Gawing kompleto ang breakfast with Energen every day. 10 pesos lang. Related daw ba siya sa mga threats na ginawa? Wait lang. Dapat din po nating supportahan. Okay, thank you so much. Okay, let's start na mga Kli. Edward Galvan and Pink M.A. Kylie's mom, Toti Teves. Nabati ko na ba si Arda? Nabati ko na si Arda yan. Okay, let's start mga Kli. So, ito, di ko talaga to napansin. Alam mo, nakakadalawang beses na tayong binabanggit dito sa hearing, sa impeachment trial, ha? Pakinggan natin ito, mga. Ito, hindi ko talaga, July 22 pa pala, So, di ko siya hindi siya dumaan sa akin. Okay? How about yung nangyari kay, okay. How about yung bago to, mga kaya, punta mo natin to, para alam niyo yung konteksto. Okay? Si, NBI Director Matibag, sinabi niya, yung Duterte's threat daw had kinetic force. Diba? Parang hinihila, no? To a movement. Parang makakilos, kung hinahatak siya. Yung iba, na maka-action. Ayan, prompted other threats. So, dahil sa ginagawa niyang pananakot, ng mga Duterte, hindi na si VP Sara, pagbabanta, nahihikayat niya yung ibang mga kalyado niya na gumawa ng pareho dahil pakiramdam nila tama yung ginagawa ng kanilang idolo. Okay? Pananakot, pagbumura, pagbabanta sa buhay, pagkausap sa assassin. Kaya nga sasabi, di ba? Tandaan nyo rin, nung dating pinapakalat nila may sakit ang Pangulo, ano sabi ni VP Sara? Good luck. Di ba? Ganon, karude. Kaya, magagaya nila. But anyway, sabi dito, Vice President Sara Duterte's threats against ranking officials resulted in a so-called kinetic force where her statements prompted other individuals like her brother to make their own threats. Nakakahikayat mga kapatid. Totoo naman. Ano ba? Huwag tayo magbulag-bulagan dito. Ayan, si Senator Rizzo Ontiveros, pagdalaw doon sa burol ni Nima Alicia, sandamakmak na grave threats. Planong pagpapatay or rather pananakot na papatayin siya. Ang natanggap niya, Sir Agustin Mondragon, di ba? And from and also Mami Zenny. Sandamakmak. Ngayon mga ka-clear, kasi tuloy lang tayo. Okay? During the 8th day of Duterte's trial at the Senate Impeachment Court, Matibag was asked by lead public prosecutor and Batangas Representative Jervy Luistron as to why NBI had to investigate the statements uttered by Duterte's younger brother, Davao City Mayor Sebastian Duterte, during the Reform Alliance of Rage coalition event last April 2026. In response, Matibag referred to a kinetic force as several threats prop up since the Vice President's statements against President Ferdinand Marcos and his relatives in the November 2024 online press briefing. Yung pagbabanta niya, nakakahikayat. Sabi niya, kailangan imbestigahan kasi nakakahikayat itong ginawa ng Vice President. Okay? So, what is the reason why the video of Mayor Sebastian Duterte is part of what you are saying now, that the threats are already a threat to national security? Because we can see here that the threats of Vice President has created an effect. It is a kinetic force where people who heard the threats are copying it and making their own threats, especially if they come from one family. Diba, mga ka-clear? Di lang family to. Kaalyado. DDS. Diba? So, ito mga ka-clear, hindi ko to napanood. Ngayon lang talaga ko siya napanood. Hindi ko alam na nabanggit ulit. Ako. Okay? nangyari kay how about yung nangyari kay Undersecretary Claire Castro in Canada? Is this also part of the kinetic force? Ang sa akin mga clear. Anong point dito? Inisip ko kung anong point. Anong point dito na dahil sa kinuyog tayo sa Canada? Related daw ba siya sa mga threats
na ginawa ng mga Duterte? Tingin ko, mga ka-clear, tingin ko, si Atty. Binluan to, di ba? Ay hindi nagre-research. Feeling ko lang naman. Di niya alam kung sino yung mga kumuyog sa atin sa Canada. Mga ka-clear. Siguro ang iniisip niya, they are just normal OFWs based in Canada. So, kung alam niya siguro kung sino yung mga kumuyog sa atin sa Canada, baka hindi niya to tinanong. Kasi mas lalo siyang malulubog. Di ba? Kaya mahirap magtanong nang hindi mo alam ang pinanggalingan. Yung pagkuyog daw ba kay Yusek Claire sa Canada ay dahil sa kinetic force na dala ni VP Sara. Di ba? Hindi niya alam yung mga kumuyog sa atin ay hindi ordinaryong OFWs sa Canada. Sila ay DDS Attorney Binluan. That's why siguro ang inisip niya, bakit pati si Yusek Claire kinuyog? So ito ba dala rin ng kinetic force ng threat ni VP Sara? Oo. 100% oo. Ba? Sige. Levant, Your Honor. Your Honor, I'm trying to lay the basis, Your Honor. Witness may answer. Well, ito na nga po yung sinasabi natin na nagkakaroon po ng malawakang kaguluhan na epekto po ng madalas na pagbabanta at seryosong pagbabanta sa Pangulo na ngayon ang mga itaong kahit na ordinaryo ay inaatake po. Hindi lamang ang Pangulo kundi ang iba pa rin pong matataas na posisyon. Especially kasama ng Pangulo sa trabaho o miyembro ng kanyang delegado. Diba? Tingnan natin. So the answer is yes, it's Yes. part of the kinetic force. So in other words, this kinetic force can reach foreign countries. Lumalabas po na gano'n. Okay. Dahil marami po tayong Pilipino na nandoon na napapanood po Oh, that's sa social okay, media. Director. How about Okay? Mga clear. Bakit kasi hinihintay natin sa SONA. Ay, Yung first part nun, yung report. teka lang. Yung report ng mga nagawa ng gobyerno. May naka-play na. Year. May naka-play. Tapos yung second part nun, ano yung plano for the coming year? Kasi 2 years na lang yung administration ni President Pilipino. Bakit ganyan? Siyempre interesado tayo. Marami tayong pangangailangan, pero interesado tayo. Ano yung may expect natin in the next 2 years? Pero tingin ko kasi mahalaga din yung report nung Kailangan niya ano yung i-close, attorney. Kasi Lenny. marami din yung hindi nakakaalam. Yung maraming ginagawa ng pamahalaan. Ay, naku. Halimbawa, yung NAGA, recipient tayo na napakaraming programa ng gobyerno. Halimbawa sa housing, ang dami nating nakuha from BISUD. Yung malaking housing problem ng NAGA kasi syempre yung rapid urbanization dito, housing na iiwan. Pero medyo nakakahabol tayo ngayon dahil sa tulong Wait po. ng BISUD. Halimbawa yung programa natin. Si Lenny Robredo yung boses Ginawa tayong pilot ng DPWH sa Oplan Contrabaha. Maraming tinutulong sa atin, equipment, yung mga civil works na kinakailangan. Marami tayong, halimbawa yung, I think yung pinakamalaking kaibahan na ngayong year lang ito. Sabi ko nga sa ibang kilala ko sa national government, galing to eh. sana natanggahan yung pag-launch nito. Okay lang, attorney. Parang Naka-live to, naka-live to. Hello. Pwede mo rin ibahin yung color, Adictus. Pwede mo palagay ni MG. Pwede mo din palitin. Hiro Hindi naman Konzaki. itsura mo sa labas. Takina. Comedy ang po. Niyo pa ako, please. Okay ba? Okay na, attorney. Okay, thank you. Okay. Hindi ko alam kung saan siya galing. Hindi ko siya makita kung saan siya naka-open eh. Biglang nag-pop out. Okay. Pero hindi kanina nangyaring ganyan eh. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ko na. So far, so good tayo ha. Okay, thank you so much. Okay, yan. Okay, so mga ka-clear. Balik na tayo dito sa aking video. Kaya tayo. Hindi niya alam, mga ka-clear, na yung tumugi sa akin
ka-meeting pala. Although binanggit ko na to sa inyo. Ka-meeting Kasamahan. ni Vic Rodriguez. Vic Rodriguez. Kasamahan ni Vic Rodriguez, mga kapatid. Ha? Tingnan natin, ha? Ito. Yan. So, ito mga kapatid, may patuturo ako sa inyo. Itong isang to, ito, yan. Nakunan to eh. Ito. Kita niyo yung cursor ko. Yan. Yan. So, yan, parte yan, mga ka-clear, ng DDS Maisog, Vancouver. Diba? Bago pa dumating si Pangulo, nandun na siya. Okay? Isa ito. Ito nakikita ko dito. Yan. At ito mga clear. Ito ang lumapit sa akin. Yan. Yan. Siya yung unang lumapit sa akin at tinanong ko, ikaw ba si Yusek Claire? O, di ba? So, ibig sabihin, Attorney Binluan, yan talaga yung kinetic force. Ayan o. Ito pa nga yung isang magnet o. Ito. Sana yan? Ayan, ito yung magnet o. Na-extend. Ito. Isang DDS na rin. Diba? May nakapagsabi nga sa akin buti daw natanggal to eh. At kung di daw natanggal to, mga clear, isa ito sa tutulong, dawa, na mawala ang Pangulo sa pwesto. Diba? Saka, ayaw kasi ng Pangulo na ayaw ng Pangulo kapag may naging issue about pera, tanggal ka. Totoo. Especially pagdating sa pera. Especially din kung binibenta yung posisyon para ma-appoint. Yan ang walang dignidad pag ganun. Magkapera ka lang, aabusuhin mo yung posisyon mo. Ibebenta mo. Mas walang kaalam-alam Pangulo, nagbebenta. Hindi ko sinasabing siya, ha? Ang sabi ko, yun ang ayaw ng Pangulo. Ha? Oh, sabihin natin, pati si ano. Hindi ba si Master Paul TV? Hello. Yes, attorney. Isa rin yan sa ayaw ng First Lady. Binati tayo ni attorney. Pag may na-issue about pera, ang tiwala, wala na. Lalo pa kung nagtatrabaho ka using the power. What's the term? Wait, nangungulimbat ka. Nangungulimbat ka. Using your influence, using your power. Gusto mo kat-mukat mo, lahat na maa-appoint, kaibigan mo. Diba? Yun. Oh. So, kaya ito mga clear, nakakataka. Ayan si Enzo Al. Yan galyado, kitang-kita naman mga clear. Attorney Binluan, dapat, niresearch mo muna to. Kung sino yung, diba? Oh. Kung sino yung Si attorney Enzo yun? nagsisisigaw doon. At, ito mga clear. Yan mismo. Yan. Okay? Yung iba, hindi ko na alam mga clear eh. Ito sigurado ako dito. Diba? So, ang tanong, diniktahan ba ito ni Vic Rodriguez? O talagang ang lakas ng kinetic force? Diba? Alam niyo yung mga clear, pagka may mga sa movie, diba? Yung parang may mga witch, lakas ng power ng mga ganun. Diba? Yung ganun, no? Merong ano. Patay tayo dyan. May power na parang maleficent dating. So, kaya nga, nakakataka, Nanay Brenda Barton, bakit ito tinanong ni Binluan? Tapos, parang ano mga clear, ang mga cross-examination nila, parang pinipili lang pero hindi na i-expand yung buong katotohanan. Halimbawa ito, sinabi ko daw sa isang briefing ko na walang pinapasinungalingan ng AFP na may namumuong destabilization, di ba? Pero may umuugong. Pero ang ginamit lang niya, walang namumuong destabilization ayon sa AFP. Totoo naman. Pero may umuugong. Kaya nga sabi natin, yung ingay ng destabilization, noon pa yan. Hindi yan bago. Di ba?
Pero ang kinuha lang ng defense, walang destabilization. Walang destabilization. According to Claire Castro. Pero hindi niya kinuha yung buo. Kasi mismo, si General Browner at that time, di ba, may kumakausap doon sa kanya, mga retired. Pero among the active, wala. Among the active, wala. Kasi yung mga active ay professional. At ang sinusunod ay ang konstitusyon. Hindi nila kinuha yun. Yung kapraso lang yung kinuha nila. Na walang namumuo na stabilization. Of course, among the active. Pero may nag-iingay. Ano ka ba? Binanggit din ito ni Mayor Magalong. Diba? May nag-iingay. Mga disgruntled daw. Diba? Okay. So, yun lang mga clear. Kaya sabi ko, dapat, tingin ko bago ka sumagot sa cross dito, sa akin lang bago ka sumagot sa cross dito, sa ganitong style na lawyer, huwag ka sumagot muna na yes or no, as if alam mo yung buong pangyayari. Tanungin mo sa kanya, anong context? Kasi siya dapat ang magbigay sa inyo ng konteksto. Katulad niya, ang binanggit niya lang yung pagpuyog kay UC Claire sa Canada. Diba? Pero syempre, alam bang buo? Diba? Alam bang buo ni NBI Director ang pangyayari? Wala naman siya sa Canada eh. So, hindi ko rin alam. Ngayon, kung alam niya na yung mga yan, kamiting si Vic Rodriguez. Konektado sa DDS. Ano ba? Diba? Well, anyway, mga clear, yan lang So, pinakita lang natin dyan kasi talagang kinetic force. But ibibigay ko, kaya tapos si NBI Director ibibigay ko sa kanya yung picture ni Vic Rodriguez kasama yung mga kumuyog sa atin sa Canada. Diba? O baka naman may gustong magbigay doon sa defense team. Ito po yung tanong nyo about UC Claire sa Canada. Ayan DDS. DDS maisog. Diba? Mga clear. But anyway, yan lang tayo ngayon. Meron pa tayong take a pen, meron pa tayong take a pen. So, kaya nga sabi ko, ito talaga, medyo hindi ko ito nakita. Yung pala, nabanggit na naman yung ating pangalan. Okay, si Maria Sadang, mukhang gagansyo. Aisin Lagmay, Raul Gilas, yabang namang iyan, porque nasa Canada sila. Sana sinumbong nyo sila sa police. Salamat, attorney. Thank you. Last topic tayo, mga absat. Sakto, alas 11 tapos tayo. Countdown tayo in 30 seconds. Last topic.